Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po muli sa Tinig ng Pag-asa. Sinimulan po natin ang series tungkol po sa Ten Commandment at sa araw pong ito, nasa ikatlong utos na po tayo, the third commandment, Exodus 20 verse 7. Pero bago po natin basahin ang ating pong talata ngayong umaga, nais ko lamang pong i-review saglit. Noong atin pong sinimulan ang third commandment, tinalakay po natin yung introduction, and then after that, the following day, tinalakay po natin ang first commandment, Exodus 20 verse 3, na ang sabi po, "You shall have no other gods before me." And then kahapon, ang ating tinalakay, Exodus 20, 4-6, "You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth." So yun po yung tinalakay natin kahapon. Kung bago lang po kayo sa Tinig ng Pag-asa at gusto niyo pong balikan yung nakalipas nating mga pag-aaral, I recommend na puntahan niyo po ito sa atin pong Tinig ng Pag-asa YouTube channel, kasi po doon makikita niyo po lahat yung ating mga past videos na pwede niyong balik-balikan at pwede niyo pong i-archives, i-download o nasa sa inyo na po iyon para po sa inyong sariling koleksyon at mga pag-aaral. Sa araw pong ito, gaya ng binanggit ko, nasa third commandment na po tayo at ang sinasabi po ng talata, Exodus 20 verse 7, "You shall not make or not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain." Sa banal na kasulatan, mga kapatid, napakahalaga ng pangalan. In Scripture, a person's name represents their character, reputation, and identity. This is especially true with God. Hindi lang po sa atin, no? Pag sinabi pong Ruel Camia, dala-dala po noon kung anong trabaho ni Ruel Camia, ano yung pinag-aralan ni Ruel Camia, sino ang asawa ni Ruel Camia, mga anak ni Ruel Camia. Marami pong nakapaloob doon sa pangalan ni Ruel Camia. Pero kasama rin po ng pangalan na yon yung kanyang karakter, yung kanyang reputasyon at ang kanyang identity. So ganun din naman sa Diyos at higit pa nga sa Diyos. Because the name of God stands for His holiness, His majesty, His justice, His mercy, and His truth. Amen po ba? Kaya mga minamahal na mga kapatid, to misuse God's name is to dishonor God Himself. Ang paggamit ng pangalan ng Diyos ng hindi tama ay paglapastangan mismo sa Diyos. Ano po ang sabi ng Psalms 8:1? "O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth." Mga minamahal na mga kapatid, this commandment or the third commandment often reduced to prohibiting profanity. At yun lang po ang ibig sabihin para sa iba. Pero sa Reformed tradition, ang third commandment carries a much deeper significance. At yun po yung dahilan kung bakit ko iniisa-isang pag-aralan at talakayin ang commandment na ito, ang Ten Commandment. Sapagkat nakikita po natin na maliban doon sa nakasanayan lang nating kabisaduhin, usalin o tingnan ang mga utos na ito, may mas malalim pong significance ang mga ito. Because the third commandment addresses how we regard God's name, hindi lamang po sa simpleng mga bagay, kung hindi sa ating salita, sa ating pagsamba, sa ating mga pag-uugali, at sa ating araw-araw na pamumuhay. Ito pong third commandment address how we regard God's name. Amen po ba? So the name of God represents, again, His nature, His character, His authority, and glory. So to misuse His name is to show irreverence towards Him. Amen?
No, sisimulan po natin ang pag-aaral natin ngayong umaga ng third commandment by understanding the meaning of it. Let us study the third commandment. Ang sabi, do not take the name of the Lord your God in vain. That is the essence of the third commandment. Huwag nating gamitin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Ano bang ibig sabihin ng to take the name of God in vain? Ano bang kahulugan nito? Ang kahulugan nito, una, falsely, as in false oath or swearing. Katulad ng binabanggit sa Leviticus 19:12. Huwag kang manunumpa sa pangalan ng Diyos kung hindi mo tutuparin. Yung madalas ginagamit natin ang pangalan ng Diyos. Saksi ko ang langit at hayag sa Diyos. Something like that. Pero hindi naman natin tinutupad. Do not take the name of God do not take the name of God falsely. And second, do not take the name of God lightly. As in careless speech or empty rituals. Maging sa prayers. Gaano kadalas na maging sa panalangin natin, binabanggit na lang natin ito ng jargons. No, anong ibig sabihin yung mga cliche? Oh, Holy God, oh, Holy Father, Almighty. Yung mga ganun ba na para mang wala ng kahulugan. Makinig po kayo sa mga Pentecostal kung magdasal. Gaano karaming hallelujah, praise you Lord, glory to your name. Gaano karami. Napaulit-ulit nilang binabanggit but wala namang kahulugan. Walang, kumbaga, pang-filler lang doon sa mga panahon na hindi na nila alam kung ano sasabihin nila sa prayers. Careless speech or empty rituals. Hypocritical rather. Claiming His name but living in contradiction. Claiming the name of God but living in contradiction. Ano sabi ng Westminster Larger Catechism? It says, this commands forbids the abusing of God's name, titles, attributes, ordinances, word, and works. Alam nyo, may pinauso po ang mga Pentecostal Ang pinauso ng mga Pentecostal ay ang paggamit ng pangalan ng Panginoon sa pagtataboy ng mga demonyo. Ito yung common abuse na paggamit ng salita ng Diyos. How often naririnig natin ang mga pastor nakapatong ang kamay, in Jesus' name, I claim healing. In Jesus' name, I command the devil to get out. In Jesus' name, puro in Jesus' name, using the name of God as if it is a talisman, it is a powerful, incantation na kapag sinabi nila kung ano man ang gusto nila, matutupad. Na parang magic word yung name of God. Mga kapatid, kaya iingat po tayo kasi naturuan din po tayo. Marami po ang gumagamit nito. Na natalisod lang in Jesus' name. Nakakita lang ng pusang itim in Jesus' name. Dumilim lang ang kapaligiran in Jesus' name. Meron pa nga ako nakita, nasusunugan yung kapitbahay, nakaunat yung kamay in Jesus' name. Na para bang dahil sa pangalan ng Diyos, magagawa nila ang lahat ng gusto nilang gawin. Ito po ay maling kinatutunan tungkol sa paggamit ng salita ng Diyos. Ang utos po rito, do not take the name of the Lord your God in vain. Nagagamit natin ito falsely, lightly, and hypocritically. I would like to concentrate a little bit on the word hypocritically. Mga kapatid, ano tawag sa atin pag nagpapakilala tayo? Pag sinasabi natin kung anong ating pananampalataya, sinasabi natin, Christian ako Ano yung affiliation natin? Christianity. Ano yung pananampalataya natin? Christianity. Alam niyo po ba mga kapatid, hindi niyo po naisip? Kapag sinabi mo na you are carrying the name of Christ sa buhay mo, dapat ipamuhay mo ito. Yung pagiging Kristiyano na sinasabi mong title mo, pananampalataya mo, buhay mo, at hindi mo ipinamuhay sa katotohanan. Every time na ikaw ay nagiging hypocrite
sa iyong pananampalataya, you are using the name of God in vain. Bakit? Kasi pag Kristiyano ka, dapat mamuhay ka bilang Christian. Or else, you are living the name of God in vain. Hypocritical living ang tawag doon. Now, what does it mean to take God's name in vain? Nagbigay na ako ng example eh. Dapat iniisa-isa natin. What does it mean to take God's name in vain? The phrase in vain means in vain or means to in vain means in an empty, trivial, or false manner. Yung walang kabuluhan or maling paggamit. This includes not only blasphemy and profanity, but also false oaths, hypocrisy, and any use of God's name that lacks reverence. Every time nagagamitin yung pangalan ng kawalang paggalang, ng kawalang respeto, ito po ay in vain, using of God in vain. It also includes invoking God's name for selfish or manipulative purposes. Katulad po nung sinabi ko kanina, claiming in the name of Jesus, casting demons in the name of Jesus. No? At kung ano-ano pa na pinaggagawa ngayon. Halimbawa, false prophecy in the name of Jesus. Sinabi sa akin ng Panginoon na ganito ang mangyayari tapos hindi nangyari. Sinong pangalan nakakataya? Di nakataya yung pangalan ng Diyos. Yung mga ginagamit for political gain. Yung mga politiko, pag nangangampanya, lahat yon ay maka-Diyos. Yung mga politiko, pag nangangampanya, lahat ipinapangako, sumusumpa sa pangalan ng Diyos. Pero pagkatapos na, si Eddie Villanueva nga, nung tumatakbong pagka-presidente yan, sabi niya, kinausap siya ng Diyos na tumakbo siya bilang presidente. E natalo, ibig sabihin, nagkamali ang Diyos. Yung ginamit niya yung pangalan ng Diyos na kinausap siya ng Diyos, inilagay niya ang pangalan ng Diyos sa isang pakikipagkompromiso. Lumabas ba na sinungaling ang Diyos na kanyang nakausap? O siya ang sinungaling dahil hindi naman niya talaga nakausap ang Diyos? Dahil kung totoong nakausap niya ang Diyos at sinabi ng Diyos sa kanya, hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. Tao lang ang nagsisinungaling, mga politikong pulpulang ang nagsisinungaling, ginagamit ang pangalan ng Diyos para sa political gain. Kaya mga kapatid, yung mga pastor na nangako sa inyo, dahil nagpatong ng kamay, nagprophesy, nagsabi ng ganito, nagsabi ng ganon sa pangalan ng Diyos, they are using the name of God in vain. Huwag kayong gumaya. Kaya pakiusap ko sa mga pastor, huwag kayong gumaya ng claim, ng declare, gagamitin ang pangalan ng Diyos na para bang they have the power to do everything because they invoke the name of God, not knowing that they're invoking the name of God in vain. God's name, mga kapatid, refers not just to the word God, but to all ways in which He has revealed Himself. He is Yahweh, Jesus Christ, Holy Spirit, Father, Son, and the Holy Ghost. 3 in 1. So every time nagagamitin natin yung mga yan, yung mga pangalang yan, nang walang kabuluhan, that is a sin of the third commandment. Examples of taking God's name in vain. 1. Profanity. Ano yung profanity? Using God's name as a curse. O yung pagsumpa or exclamation, nadulas lang. No? Natapilok lang. O na kung ano man, ano po, nagagamit ang pangalan ng Diyos. Like, oh my God, these are commonly used casually, is often a form of irreverence. Pangalawa, false oaths or broken vows, like swearing by God and not keeping it.
Kaya nga sabi ng Matthew 5:33 hanggang 37, in essence, ano sabi doon? Let your yes be yes, and let your no be no. Wala tayo mga kapatid, kakayahan na alamin kung ano mangyayari bukas para i-invoke natin ang mangyayari, ang pangalan ng Diyos, para tiyakin ang mangyayari bukas. Wala tayong kakayahan yon. Kaya yung mga nagde-declare at mga nagpa-prophesy using the name of God at hindi natupad, isa lang ibig sabihin nun, mga bulaang propeta ang mga yon. Kasi pag nagsabi ang Diyos at sinabi po niya talaga, hindi pwedeng hindi matutupad. Pangatlo, superficial worship, like singing or praying with your lips while your heart is far away. Kaya delikado po yan mga kapatid eh. Yung mga pagkanta, yung mga pag-awit nang hindi naman totoo sa ating mga puso, isarado na natin ang ating mga bibig sa halip na magdeklara ng kung ano-ano at mag-umawit ng hindi naman totoo sa ating mga puso. We are using the name of God in vain. Isaiah 29 verse 13 says, "This people honors me with their lips, while their hearts are far from me." Pang-apat, hypocritical living. Claiming to be a Christian while living in unrepentant sin. 2 Timothy 2:19, anong sabi doon? Let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity. Yung mga taong nagpapahayag ng pangalan ng Diyos, lumayo kayo sa mga kasamaan. Kung hindi, namumuhay kayo sa ipokritong uri ng pamumuhay. Mga kapatid, seryoso ang third commandment. Let us look at the seriousness of this commandment. Unlike some commandment, this one includes an explicit warning. Ang sabi po ng talata, kapag ginawa mo ito at ginamit mo ang pangalan ng Diyos nang walang kabuluhan, the Lord will not hold him guiltless. In biblical times, misusing God's name could result in severe consequences, where blasphemy led to execution. Alam niyo po ba mga kapatid kung bakit si Jesus ay ipinako sa krus? Ano pong akusasyon kay Jesus? Kasi ginagamit niya raw ang pangalan ng Diyos. Kine-claim niya raw na siya ay Diyos. At yung sinabing gigibain niya ang templo ng Diyos. For the Jewish people, those are blasphemous. And blasphemy led him to execution. Kaya, in Leviticus chapter 24, 10-16, kung saan nagdala ito. Look at the example. Now the son of an Israelite mother and an Egyptian father went out among the Israelites, and the fight broke out in the camp between him and an Israelite. The son of the Israelite woman blasphemed the name with a curse. So they brought him to Moses. His mother's name was Shelomith, the daughter of Dibri the Danite. They put him in custody until the will of the Lord should be made clear to them. Then the Lord said to Moses, "Take the blasphemers outside the camp. All those who heard him are to lay their hands on his head, and the entire assembly is to stone him. Say to the Israelites, anyone who curses their God will be held responsible. Anyone who blasphemes the name of the Lord is to put to death. The entire assembly must stone them, whether foreigner or native born. When they blaspheme the name, they are to be put to death." Tindi mga kapatid, hindi po ba? Kaya sa bansang Israel, yung tetragrammaton walang vowel. YHWH. Paano mo uusalin yon? Kung iyon ang pangalan ng Diyos, paano mo uusalin ang YHWH?
Walang vowel yun. Hindi po yun Yahweh. No, nasanay na lang tayo na Yahweh kasi nilagyan natin ng Y-A-W, no, E-H. Nilagyan natin ng A at E na vowel, yung Y-H, yung Y-H-W-H. Pero originally, wala yung vowel. At ini-imagine nga po natin, paano inuusalang Y-H-W-H na walang vowel? Mga kapatid, ito po ang tunog ng ating hininga. When we breathe when we breathe in and out, when we inhale and when we exhale, that is how the name of God should be pronounced. At hindi mo ito uusalin ng walang kabuluhan. Dahil every time na hihinga ka papasok at hihinga ka palabas, humihinga ka ng buhay. Ganun kahalaga ang pangalan ng Diyos. Amen mga kapatid? At ganun dapat natin pinapahalagahan at ginagalang, nirerespeto, sinasamba ang pangalan ng Diyos kasing halaga ng ating hininga. Ngayon, kung banggitin yung Yahweh, ganun na lang, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Kung tutuusin, di naman siya Yahweh, pwede siyang Yiwi, pwede yung Yu, pwedeng kahit anong vowel, pwede mong ilagay dun eh. Depende sa'yo. Kasi ang original naman nun, Y-H-W-H. Pero ang tunog po nun ay parang tunog ng ating hininga. Amen? So the commandment underscores God's holiness and the weight of His name. Kaya ganun kaseryoso ito. Kasing seryoso ito ng bawat paghinga ng bawat isa sa atin. Mga minamahal na mga kapatid, to illustrate this, imagine someone using your name to forge a document or break a promise or commit crimes using your name. Imagine niyo kung anong damage ang pwedeng idulot nito sa iyong identity. Wala kang kamalay-malay. Gaya po nung utol kong si Lando, no? Si Lando, nanonood yata si Lando ngayon eh. Nung araw po yan, kumuha ng NBI, merong kapangalan, Rolando Camia, na nakakomit yata ng crime na rape. Can you imagine? May Rolando Camia na nanggahasa, tapos, pagkuha mo ng NBI, Rolando Camia pangalan mo, mabuti na lang ibang lugar at mabuti na lang yung ibang mga detalye ay hindi kaparehas ng kanya. Pero ang problema, kaparehas yan ng pangalan. Kaya pinakamaganda kung ang apelyido nyo, yung madali, halimbawa, Cruz, napakaraming Cruz, no po. Hirapan na ninyo ang pangalan ng anak ninyo. Kasi kung marami kang kaapelyido at common yung ibibigay mong pangalan, nako, most probably, pag nagka-problema yung iba, madadamay yung pangalan dahil marami kang kapangalan. Po. Kaya yung mga anak ko, unique yung mga pangalan nila kasi marami rin yung Camia eh. No, yung panganay ko, Ruel, R-E-U-E-L. Madalang po yun. Yung pangalawa ko, Ruben, R-E-U-B-E-N. O yung pangatlo, lalong unique, R-E-U na lang. No, madalas nga, mali pa spelling eh, R-U-E kapag pag sinusulat ng iba. They misuse the name. Pero ginawa ko po yung unique para, kasi ang dami nga rin yung Camia. At minsan, hindi mababait yung mga Camia, kaya baka may mga kaso. Kaya po, hinirapan ko yung pangalan ng mga anak ko. Pero take note mga kapatid, yung pangalan ng Diyos, ganun kahalaga na hindi dapat ito ginagamit ng walang kabuluhan. Now, in application, una, mahalaga ang pangalan ng Diyos, kaya yung ating pagsamba dapat din ay banal. Yung reverence in worship, true worship should honor the name of God. Kaya po sa pananambahan, napakahalaga na makita natin na it is not all about us.
Worship is all about God's holy name, and God should be honored. Kaya true worship honors God's name, while superficial, hypocritical, or irreverent worship violates this commandment. Isaiah 29:13, the Lord says, "These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me." Sabi ng Diyos, their worship of me is based on mere human rules they have been taught. Kaya pagpupunta tayo sa pananambahan, hindi ritual. Pagpupunta tayo sa pananambahan with an open heart, willing to honor the name of God. Amen? Ito ang dahilan why Jesus rebuked the Pharisees for honoring God with their lips while their hearts were far from Him. Matthew 15:8 and 9. These people honor me with their lips, the Pharisee, but their hearts are far from me. They worship me in vain, and their teaching are merely human rules. Parehas po yan ng Isaiah 29:13, na inyan po'y ipinrapisay na ni Isaiah, natupad naman yan sa panahon ni Christ. Amen? It's but the same. Isaiah 29:13 is a fulfillment of Matthew 15:8 and 9. Ngayon mga kapatid, kung totoo yan sa panahon ni Isaias, nangyari yan sa panahon ni Jesus, kumusta tayo ngayon sa ating mga pananambahan? Hindi kaya kung ang Diyos ay titingin sa gitna ng ating mga pagsamba, iiling ang Diyos at sasabihin, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship is in vain. Their teachings are merely human rules." Di ba ang sakit? Ginagawa mo lahat sa pag-aakala na malulugod ang Diyos, hindi naman pala. The Westminster Larger Catechism Question 112 teaches that we must use God's name, titles, attributes, and ordinances with reverence and honor. Amen? Ano yung Westminster Larger Catechism 112? What is required in the third commandment? That is the question. What is required in the third commandment? Ano sagot ng katekismo? The third commandment requires that the name of God, His titles, attributes, ordinances, the word, the sacraments, prayer, oaths, vows, lots, His works, and whatsoever else there is, whereby He makes Himself known, be holily and reverently used in thought, meditation, word, and writing, by holy profession and answerable conversation to the glory of God and the good of ourselves and others. Yung pong Westminster Shorter and Larger Catechism ang saligan ng pananampalataya ng mga Presbyteriano. Kaya kung ang root ng simbahan mo Presbyterian, huwag kang magtaka, nakalagay dyan ang pelotilya. Andun po yan, yung lots, vows, and lots. Kaya, hindi pwedeng angkinin ng isang simbahan na yung pelotilya kanila lang. No, hindi. Yung mga Presbyterian kasama sa kanilang mga ginagawang ordinances o yung ginagawa nilang paraan ng pagpili ng mga leaders is to the drawing of lots. Yan po'y galing sa Presbyterian hango sa Westminster Larger and Shorter Catechism. Amen? Now, pangalawa, hindi lang po reverence in worship, dapat po maging sa speech and everyday language. Kailangan nating sundin ang third commandment sa pang-araw-araw nating pakikipagtalastasan. Using God's name in expletives or casual phrases katulad ng "oh my God" is a common but serious violation. Kaya nga po tinuturuan tayong i-bridle ang ating mga labi, ang ating mga dila.
Alam nating hindi ito madali, kaya nga sabi ni Santiago lahat ng hayop napapaamo ng tao Subalit ang ating mga dila napakaliit na bagay pero pwedeng lumikha ng napakalaking sunog at gayon din naman ang ginagamit nating dilang pagpupuri sa Diyos, ginagamit din natin pag-alipusta sa ating kapwa. Kaya pag ginagamit nating hallelujah, hallelujah sa pangalan ng Diyos, tapos mura ka ng mura naman sa iyong kapwa, you are using the name of God in vain. Profanity, swearing falsely, and irreverent joking about sacred matters show a lack of fear for the Lord. James 3:9, ano sabi? James 3:9 warns that we must not use our tongues to bless God and then curse others. Sabi diyan, with the tongue we praise our Lord and the Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Kaya sa ating mga pagsasalita, everyday language, magbantay tayo at baka nilalabag natin ang ikatlong utos. Hindi lamang speech and everyday language, hindi lang sa pananambahan, pangatlo, sa ating panunumpa. Oaths, vows, and promises. Swearing falsely in God's name is explicitly condemned. Tandaan po ninyo, ang paghihiwalay ng mag-asawa ay hindi lang paglabag sa sanctity of marriage na nagsabing, what God has put together, let no man put asunder, kung hindi paglabag din sa ikatlong utos. Kasi sumumpa kayong pareho sa harapan ng Diyos. At sa inyong pagsumpa sa harapan ng Diyos, pag nilabag nyo ito, paglabag din ito sa pangalan ng Panginoon. Leviticus 19:12, do not swear falsely by the name and so profane the name of your God. I am the Lord. Matthew 5:33 to 37, again you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made. But I tell you, do not swear an oath to all, at all, either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is His footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King, and do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. All you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. Amen, mga kapatid. Taking a vow before God, like in marriage na binanggit ko na kanina, church membership, civil duties, ito'y mga solemn act and should not be broken. Kaya po pag nanunumpa, di ba nakapatong ang kamay saan? Sa Biblia. Or any religious relics or religious article. Dito po, nung nanumpa kami sa pagka-citizen ng Canada, nagdala kami ng Biblia. At ang pagiging Canadian namin ngayon, as Canadian citizen, ay isang sumpa sa pangalan ng Panginoon. Ganon po kasagrado ang anumang ating sinusumpaan. Ganon din naman po, mga kapatid, ang relasyon ng mag-asawa sa kasal. Yung church membership, mahalaga yan. So we don't take it lightly. Yung bang meron ka lang hindi nagustuhan, lipat ka na naman. Punta ka na naman sa ibang church. Tapos sumpa ka na naman. Hindi nyo ba naiisip na ikaw ay spiritually nangangalong niya? Dahil wala kang tigil ng kasusumpa. Sumumpa ka rito, lumipat ka na naman, sumumpa ka na naman doon. Katulad din yan ng marriage. Asawa dito, asawa doon, dami mong asawa. Isa lang pala tandaan nun, you don't keep what you oath, and what you promise. Kasama yan sa problema ng paglabag sa third commandment. Pangapat, living as an ambassadors of Christ. Christian bears God's name. Can we say amen?
At daladala mo ang pangalan ng Panginoon. Kristiyano ka. And being a Christian and by carrying the name of God, it should and must reflect His character in our lives. 2 Corinthians 5:20, ano sabi? We are therefore Christ ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Hypocrisy among believers professing Christ but living contrary to Him takes God's name in vain. Amen? Yung Kristiyano ka pero namumuhay ka na parang hindi Kristiyano, you are taking the name of the Lord of God in vain. Colossians 3:17 instructs us, whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus Christ. Gagawin saan? Sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya anuman ang iyong ginagawa, 1 Corinthians 10:31, anuman ang iyong ginagawa, kumakain o umiinom, gawin mo sa kaluwalhatian ng pangalan ng Panginoon. Amen? Now, third, let us look at the fulfillment in Christ. Si Jesus, nung naparito sa lupa, tinupad niya ang ikatlong utos. Jesus Christ perfectly honored the name of God. And when He teaches disciples on how to pray, makinig po kayo. Sa pananalangin tinuro ng Panginoon sa Matthew 6:9, pangunahin ang pagbibigay ng matinding paggalang at respeto sa pangalan ng Diyos. Jesus started the prayer with, Father, our Father, who art in heaven, hallowed be your name. That is a solemn warning and a respect for the third commandment. He condemned the Pharisees for their legalistic but heartless approach to God's name. Basahin po niyo yung Matthew 23. No? Through Christ, believers are called to bear God's name rightly, walking in holiness and in truth. Here are some reflection questions. In what ways have you treated God's name lightly or carelessly? Kumusta, kapatid? Sa iyong pagsamba, sa iyong pagsasalita araw-araw, sa iyong mga panunumpa at mga pangako, sa iyong pamumuhay bilang ambasador ni Kristo. Do you treated God's name lightly or carelessly? Second, how does your speech reflect the holiness of God you worship? Next, are there areas in your life where you claim God's name but live inconsistently with it? Fourth, what are some ways you can honor God's name more intentionally? Sa bahay, sa trabaho, sa simbahan. And lastly, how does the third commandment point you to your need for Christ? To conclude our study for today, the third commandment is not just about avoiding profanity. It calls us to honor God's name in every aspect of life. Tandaan ninyo, ang Ten Commandment is not just a prohibition. Hindi lang ito pagbabawal, kung hindi ito'y proteksyon. Halimbawa, sa bagay na ito, ipinagbabawal ang paggamit ng pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. It is not just about avoiding profanity, kundi ito'y proteksyon saan? Sa pangalan ng Diyos
na banal, na dapat nating iniingatan, na hindi natin basta-basta inuusal. Kasing halaga ito ng ating hininga, na kung ating iniingatan ito, ganun din natin iniingatan ang pangalan ng Diyos. Whether in worship, whether in speech, in oaths, or conduct, we must treat God's name with reverence. The Reformed tradition richly sees this commandment as part of a broader call to holiness, reflecting God's glory in all we do, whether we eat or drink. So let us therefore strive to bear His name with honor, knowing that He is worthy of all the glory and praise. Amen mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.